Ayan na ho, mga kapolitika. Marami po tayong na-miss na mga mahalagang balita. Pero nagbabalik po tayo sa ating politikahan session para mahabol po natin yung mga mahalagang pangyayaring naganap sa ating bansa. Napaka-delikado ng ating panahon ngayon. Umpisa nung nagkaroon ng shootout doon sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang issue ay naging headlines ng mga balita dahil ang sangkot na mga akusado ay pawang mga minor de edad at nagkaroon ng pagtatalo sa tinatawag na juvenile justice system ng ating bansa dahil ang mga nagkakasala na uh, 14 na taon pababa ay completely they are free from liability or no criminal liability. But of course, kailangan silang i-correct, no? So may mga ahensya ng pamahalaan katulad ng DSWD na mga ngalaga sa kanilang mga kilos galaw ang kabuuan ng kanilang pagkatao para sila ay ituwid nang sa ganon sa pagdating ng panahon kung kailan at kung anong bilang ng taon sila ay ilalagay sa mga pasilidad ng ating pamahalaan para matuwid ang kanilang masamang mga ginawa. Malaking katanungan lamang dito mga kababayan dahil hindi simpleng bagay ang kanilang ginawa. Kasi ang pamamaril ay napakadelikado at nagbunga nga ito ng pagkasawi ng maraming buhay. Hindi po tayo magtatagal sa isyong ito sapagkat meron pong malaking kaganapan ang naganap at hindi natin alam kung ano ang nangyari ng araw sa oras na sila ay nagrarally kasi ngayon ay July 3 at pang-apat na yatang araw ngayon sana, no? Pero ang susundan natin ay parang hanggang 3 days lang yata yung rally nila. Pero hindi tayo, mga politika, hindi pa tayo sigurado kung ilang araw talaga yung rally ng INC. Huwag na po tayong magtagal para makausap po tayo. Pakinggan po natin ang isang vlog na nakita natin. So ito, nagsasalita dito si Senator Robin Padilla. Gusto ko na pong pumunta, pero may mga balakid kahapon. Hanggang pinapunta ko po yung aking mahal na asawa. Hindi pa rin siya nakapagsalita. Pero ngayon, nasa akin na ang entablado. Salamat mga kapatid. Akala ko baby ama eh. Baby ama! Baby ama! Salamat mga tol. Baka ikakulong-kuli yan. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are one! Bagamat English yan, we are one! Sigurado ako, yung mga basher ko, sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad
ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinag-iyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! 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 Alam nyo, si Caro Dante, assalamualaikum sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority, Boses nako, pasensya na mga kababayan. Teka lang po, Idol Senator Robin Hood Padilla. Nagkaroon tayo ngayon ng malawakang rally na pinangunahan ng INC ng mga kapolitika. At alam nyo naman na ang ating channel ay hindi ito pro Duterte, hindi rin ito pro administration. Ano tayo? Pro taong bayan tayo, mga kapolitika. At ang sentro ng rally na ito, ang ipinaglalaban dito ng mga INC ay yung ikinakaso ng ombudsman kay Senator Marcoleta. Maraming mga pumupuna dito sapagkat ang legal daw na laban ay idinadala at dinala daw ni Senador Marcoleta sa lansangan. Subalit datapwat ngunit hindi po siguro magandang sabihin yun, ano? Pero well, hindi naman tayo. Baka naman sabihin ng iba ay baka panig ka na yata kay ano ha? Ako ha, baka pumapanig ka na yata kay Senator Rodante Marcoleta na alam naman daw ng karamihan na isa ding supporter ng mga Duterte. Pero mga kapolitika, nako. Ang ano po, ang nagtataasang presyo, isa rin po yan sa dahilan kung bakit yung mga taon mga INC at siguro mayroon pang ibang mga tao na hindi kaanib dyan na dumadalo dyan. Isa rin po siguro yan sa dahilan kasi sa nakikita po natin ngayon talagang napakahirap po ng panahon at parang may nakita ako na mga politika dito, may nakita akong palabas doon yata sa GMA way back 1990s pa yata yun. At mayroon doon isang bata na nag-predict na muli daw mananalo ang mga Marcos sa 2022 at muli daw maghihirap ang mga Pilipino. Hindi naman sa sinasabi natin na sinisisi natin, ako mga politika ha, hindi natin sinisisi ang administrasyon. Kaya lang napakahirap na po talaga, lahat po nagtaasan. At maraming factors, siyempre, isa na doon yung mga nakawan, mayroon din external factors, yung Amerika at Iran, kaya nagkaroon ng pagtaas bahagya or hindi bahagya, talagang lumobo yung presyo ng gasolina at other petroleum products. Ang masaklap, may mga nagsasabi na ipinapasa na sa mga mamamayang Pilipino na mga mahihirap ang mga bayarin ng ating bansa dahil muli na namang nagtaas ang kuryente.
Nako, mga kapolitika ha. Hindi natin ito masyadong napapansin minsan. Pero ito po ay kinokolekta siguro ng ating pamahalaan kasi kung mag-i-inquire kayo sa inyong mga ah, tagapag ang ano kasi diyan is a corporation, a kind of corporation, di ba? Yung energy natin sa mga lokal na mga probinsya. Kung magtatanong kayo, ang kanilang idinadahilan ay NGCP daw nagtaas yung pagbenta ng kuryente ng NGCP. Ito ay isa sa mga bagay din na pwedeng isang dahilan bakit yung mga kababayan natin nagpupunta sa mga ganitong rally. Although, there is politics involved kasi nga pinaglalaban din nila dyan yung pagkakaso kay Senator Marcoleta sa ng ombudsman. Nasabi naman ng mga nasa may kapangyarihan katulad ni Secretary John Vic Remulla, DILG Secretary, ay ano daw yun, pag hindi daw pag hindi daw kinasuhan ay parang wala ng batas. Ibig sabihin nila, siguro kinakasuhan ng ombudsman, plunder pa nga, kasi nga meron daw nagawa at saka siguro may ebidensya din. Pero, siyempre, ang dahilan dito ng mga kampo na naniniwala na walang kasalanan si Senator Marcoleta ay siya nga yung nagsusulong na maisiwala talaga yung mga korupsyon na nangganap doon sa flood control project. And fair enough na talagang napansin natin na si Senator Marcoleta talaga ay nagsulong nito. Naging Blue Ribbon Chairman ng Senado si Senator Marcoleta sa Committee on Good Governance and Accountability, yung Blue Ribbon Committee na tinatawag. Ang ano natin siguro, ang napapansin natin ay according na rin sa mga nagsasabi na ginigipit lahat ng mga senador na naka-align sa Duterte o yung mga nagsisiwalat ng katiwalian. Kung sino pa daw. Pero yun, mahabang usapin yun mga kapolitika. So nakita natin dito yung umpugan ng kanilang mga argumento. Ibig sabihin, walang magbaback down. Ibig sabihin. So, siguro, kung sabihin natin na for the sake of argument lang, example, tatama yung sinasabi ng camp. Tama sinasabi ng kampo ng mga Duterte. Halimbawa lamang. By, ibig sabihin, mayroon niyang malawak na mga nangyayaring nakawan. So, ang ating administrasyon, kinokontra ito para lang sa ganon, sabihin naman ng mga tao na makakarinig na ganito. Hindi naman totoo. Meron silang ginagawa, sila yung naghahanap para ma-expose yung nangyaring nakawan. So, wala tayong ginakampihan dyan. Subalit, ang pananaw naman dito ng kabilang kampo ay marami na nga mga naganap. Meron ng ICI, wala pa rin daw, hindi pa rin makulong-kulong si Romualdez. In fact, ay hanggang ngayon, hindi pa raw talagang kinakasuhan na talagang yung ebidensya ay tumutukoy talaga kay Romualdez sa mga statement at pahayag ni former Appropriation Committee House of Representatives Saldico. At marami pang mga ibang ebidensya yung nag-testify na 18 Marines. No? So parang yun ay binabaliwala daw. So these are arguments sa kahaka. Until proven, ay mananatili silang ganon. Kaya lang, syempre sa politika, ay ini-discredit daw ito ng mga nasa administrasyon. And of course, it's just natural kasi sila yung nasa kapangyarihan at kung silang tatamaan, kukontrahin talaga nila yan. Napaka-importante pong malaman natin yan, mga kapolitika. So, ibig sabihin, ang mga nagaganap ay bagay na dapat natin pang bigyan ng pansin.
marami po tayong sasabihin kasi hahabol tayo sa mga ilang mga pangyayari na hindi natin nakunan at nareaksyonan. Ako mga politika. Babalik tayo kay Senator Idol Ruben. Ina-idol natin itong senador na ito hindi dahil sa panig tayo na tayo ay makadidiis. Ina-idol natin siya siguro sa kanyang sa kanyang paninindigan doon sa bagay na may kinalaman sa korupsyon, yung pang, no? Kasi ang nakikita natin ngayon ay halos kinukulong lahat. Hindi naman sinasabi natin na mali yun. Pero, syempre, may impact pa rin yun sa nakakakita na mga nagmamasid na parang talagang inuunggoy daw according sa mga iba. Diba? At sabi nga iba ay yung ating social, yung mainstream media ay talagang bayaran. Hindi naman sa naniniwala tayong bayaran. Kaya lang, ay, well, kung kung talagang hawak yan ng mga malalaking tao na involved din sa nakawan, may posibilidad na talagang papanig yung mainstream media. Alam naman natin, pag mainstream media, ito kadalasan ang na-access ng ating mga kababayan sa kanilang telebisyon through cable hookup, no? So, with the other alternative news from social media sa ating mga gadgets, halos lahat naman ng Pilipino ay kaya nang makabili ng cellphone may access sa internet. So, pwede rin sila sa YouTube. Oo. Bago tayo magtaga mga politika, ha? Dami ko na namang mga alam na siya. Balik muna tayo para maka-move on tayo, no? Ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas. One enemy remaining. I got two. Go, go, go! Paano? Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest, galing dayuhan, pambihira. Akala ko ba malaya tayo? Tingnan nyo ha, may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant of arrest si Putin sa ICC? Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente? Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Anong ibig na sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! 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 Hey, good afternoon. Alam nyo mga kapatid,
nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Various root, stem, and leaf vegetables to make puns. Patuloy ang pagkikising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagre-reklamo. Nabigyan ba ng maleta? Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. We are one! Talo! May isang punto na lang. Sorry. Tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare, ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. Nako, mga kapolitika, makasabat ng bagya lang. Isa yan siguro sa magiging dahilan na kapag
mahuli, may warrant at mahuli si Senator Robin Padilla sa Philippine soil, ay talagang may institutionalize na yung partnership ng ICC at ng Pilipinas. Ako, mga politika. Ano lang natin yan, opinion lang. This is politics, no? But there is a possibility. Tapos, ang mangyayari dyan, ang isang senador na nasa labas ng bansa, he is now outside the coercive force of the Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms. So, marireduce yung bilang from 24, marireduce siya ng 23. Oh, hindi pa natin sure yung kaso ni Jinggoy kasi nandito siya sa Pilipinas. Kung sinuspindi siya, pwedeng di na rin siya i-count sa 24, posibleng. Diba? Following the context of Abilino versus Cuenco, wherein there is this what is this? A kind of rule on the coercive power of the Senate Sergeant at Arms. Once you are not bound, but cannot be bound by the coercive force of the Senate, then that's the time that a certain senator will be cast out from the numbers of the membership. Parang ganon siguro. Hindi natin sure. Hindi rin ako, mga pala. Huwag kayong masama. Pero parang ganon yung mangyayari dun. And it will affect greatly sa impeachment proceedings kasi yung 16 na requirement ng saligang batas, but yun, pwede nila yun baguhin, no? Kaya nga yung pag-bend ng law. But it also falls na pwedeng hindi yun pag-bend ng law. Pwedeng ganon talaga kasi nga wala naman yung ibang senador, hindi na pwedeng makadalo kasi ang iba ando na sa ibang bansa. Well, this is the case na kung mangyayari yan kay Senator Robin Padilla. Nako. Natin alam, no, mga politika. Napakagulo at napakahirap ng Pilipinas ngayon. Manalangin po tayo, mga kababayan, na sana matapos na po ito. Kasi lahat po ng bilihin nagsisitaasan na. Kasi sinisingil yata tayo, nako. Sinisingil yata tayo ng pamahalaan sa mga bayarin ng, nako. Totoo nga na the poor pays it all. Tayong mga mahihirap lahat ang nagbabayad sa pagtaas ng sibuya, sa pagtaas ng bigas, sa pagtaas ng kuryente. Inaano nila eh. Walang mga agency na gumagalaw na proteksyonan ang pagtaas ng presyo para maproteksyonan yung pag-abuso sa ating mga mamayan. Inaabuso tayo, mga kababayan. Yung taong bayan po, yung ating sinasamahan dito. Wala po tayong sinasabi na ito ay kagagawa ng pamahalaan. Pero nako, sino ba yung taxation is the lifeblood of the nation. Sino yung nagko-collect niyan? It's the government. Ang estado ay binubuo ng mga tao, teritoryo, kalayaan sa pangingialam ng nasa labas at saka yung government. Yung mga tao is the constituency. We constitute the government. But of course, i-elect natin yung mga leader natin na nakaupo ngayon sa government. That's why sila nagmamanage ng ating resources. Naku, mga politika. At pag tinaas yung mga presyo ng basic commodities, tulad ng gasolina, kuryente, tayo po yung nagbabayad lahat. Baka wala ng pera. Hindi po tayo gustong magkaroon ng sa atin. Our stand is we appeal to the government na sana naman po ay pagbigyan niyo po yung mga mahirap. Maawa po kayo. Bigyan niyo po ng konting ginhawa. Paano na po yung mga presyo? Nako? Parang awa nyo na. Ibaba nyo na mga presyo. Itaas nyo yung sahod namin. Mga manggagawa, mahabag kayo. Kayong nagpapasasa dyan, yung mga nasa kapangyarihan. Hindi naman natin sinasabing. Pero yun talaga eh.
Diba? Sabi niyo nga eh, may mga dapat mahiya naman kayo yung mga sinasabi-sabi. Aba, ako. Walang awa pag ganito. Ha? Politika. Napako tayo sa episode 3. Teka lang ha, nako. Baguhin natin yan kasi hindi tayo. Oh. Hindi to episode 3. This is episode 5 na yata. Ito eh. 5 na yan. 5. Yan, episode 5. Check lang natin ha. Check natin. Politikahan session natin. Episode ano na ito eh. Episode 7 na yata ito. Lima kasi ang laman eh. Ako. Ako, balik tayo kay Idol Senator. Teka. Nasa please, bakit idol mo yan? DDS ka ba? Hindi. Oh. Pero, mayroon tayong mga hinangaang senador dahil sa paninindigan. Porque umanga tayo sa isang senador. Binoto ko yan eh. Natural. Nako. Alam naman na hindi ko yan hangaan. Sakto naman yung pagboto ko dyan. Hindi naman ako nabigo. Nako, para sa akin lang. This is politics. So, that is my opinion. That is my views. Problema yata yung ano natin, ha? Kailangan mga politika, ha? Yun. Diretso tayo. Sige. Balik tayo kay Senator Robin Hood Padilla. At least, di ba? Nandito tayo sa Liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang kalabang ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ho po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili.
tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin na uuwi rin sa wala. Ang bawat Pilipino, tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. Ako, mga kapolitika, makasabat nga ako. Kasi itong itong inuutang ng ating pamahalaan para pasweldo sa mga government employees, para i-maintain sa isang buong fiscal year, nagagastusin sa lahat ng pangangailangan ng buong bansa. Bakit po sinasabi nila na utang po ng mga Pilipino? Kasi eventually, ang magbabayad po niyan ay ang bansang Pilipinas. At wala naman pong ibang pinagkukuhanan yung bansang Pilipinas, kundi sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Yung mga negosyante po na milyon-milyon, yung mga binubuwis nila, yung mga mayayaman ng mga negosyanteng Pilipino, sa mga mahihirap din po yan nagninegosyo. At sila po, kapag magbayad yan ng mga tax, ipinapatong lang po nila yan sa presyo ng kanilang commodities, ng kanilang products. So ultimately, yung mga mahihirap yung nagsushoulder. Tayo yung mga nahihirap. Kaya nga tayo yung umaaray sa pagtaas ng mga bilihin. Mga negosyante, ano na lang yan nila? Sila, parang nakahiga na yan sa, sa salapi. Kasi nag-iintay na lamang yan. Hindi na yan nagtatrabaho. Yung mga nandun na sa tuktok at mga established na yung mga negosyo. Kaya sinasabi na ang ating mga kababayan na maliliit ay talagang may utang. Kaya biruin mo, 17 trilyon na yata o 18 trilyong piso yung utang ng mga Pilipino. Piso ba yan? O baka dolyar? Huwag naman sana. So, i-divide yan sa lahat ng population. Yun yung utang ng isang Pilipino. Kasi, magko-contribute ka yung tinatawag natin na GDP, Gross Domestic Product. Yun yung mga nagawa natin na effort na nakapag-contribute tayo ng pera out of that effort. Na yun, tumubo tayo, di ba? Yung capital natin is yung ating talento sa kung anumang larangan, nag-i-excel sa pagninegosyo. Kung ikaw ay nasa service industry, kung ikaw ay isang police, nagserbisyo ka, ikaw ay isang doktor, nagserbisyo ka. So lahat yun nagko-contribute, lahat ng mga Pilipino nag-contribute. Ang hirap din. Malawag din na topic yan. Pero yan yung parang nangyayari sa utang ng Pilipinas. Ipinapasa yan sa atin. Tayong pababayarin dyan. Kawawa naman yung mga Pilipino. Lalo na kung napupunta sa korupsyon. Tapos yun, kahirap ng buhay. Imbis na yan ay makadagdag sana na maiangat yung ating pamuhay, elevate the standard of living of the Filipinos. Mangungutang tayo para sa bayan, para sa mga Pilipino. Nangutang tayo para ipasan sa mga Pilipino, para pabigatan ng mga Pilipino. Na tayong nito. Ano bang nangyayari? Baliktad na. Ibis na yung utang ay makagaan, yung pa yung nakabigat sa atin.
pa. Mahirap talaga. May utang, papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang talungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, May sulit pa ba? Sulit sa Jollibee Chicken Joy Sarap Savers. Pinaka masarap to sa lahat. ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababayan ko, bilang panghuling salita, dapat kakanta yung hilera dito eh. Pwede ko bang pakantahin yung aking pamangkin? Mga kapatid, si Chris Padilla ng Hilera. Alam nyo, dapat banda yan eh. Kaya ako inis na inis. Kasi yung isang miyembro nila, hindi daw nating kapartido. Kaya isipin ninyo yan, nang dahil sa politika, dapat we are one, di ba? We are one, mga kababayan. Hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan, at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Mga kababayan. So, ito yung sinasabi natin na galawan ng politika sa Pilipinas is a show of power. So, alam naman natin na yung central theme ng politika ay kapangyarihan. Isa yan sa mga focus ng politika. So, dito, itong mga supporters ni Senator Marcoleta, meron silang ipinaglalaban. And of course, si Senator Marcoleta ay siguro haharapin naman niya yan. Pero napaka-importante din sa mga supporters niya yung ganitong uri ng suporta or moral support. Pero sana ay hindi natin sinasabing magtuloy-tuloy yung rally. Wala namang ganun, no? Pero siguro kung ganun talaga, wala man tayong magagawa doon. Pero ito mga kababayan, mga kapolitika, ang ano natin dito is sana yung laban ng ating mga kapatid dyan sa INC na hindi naman tayo magkatulad ng paniniwala pagdating sa reliyon, pero nagkakaisa at nakikiisa siguro ang ating channel na Reaction Page Politika sa mga ipinaglalaban. Hindi sa DDS tayo, hindi sa ano, pero ito po kasi ay para sa mga tao, para sa mga Pilipino. At alam naman natin ang ating pagsang-ayon ay para sa taong bayan. We need to protect the Filipino people. Kasi tayo po ito. Ito po ay bansa natin. Sino po yung magtutulungan kundi tayo ding mga Pilipino? As long as we are
the guarantee to the freedom of speech, of expression, or of the press, ay manghawak po tayo doon. At ipanawagan po natin sa pamahalaan na sana maawa po sila. Naku, mga politika. Tama na po yung pagpapahirap sa taong bayan. Ay yung corruption ay nandyan na po, nangyari na. Pero wag nyo na pong dagdagan sa mga pagtaas ng presyo. Yung subsidy po, ano na pong mangyayari? Wala na po ba talaga kayong pera dyan? No? Ano ba ang ano dyan? Ano ba ang nangyayari na pag gusto nyong taasan yung ganito, tataasan nyo, mag-create kayo ng mag-create kayo ng mga paliwanag, may mga matrix pa kunwari. Napakahirap na po ng panahon. Huwag nyo na pong pahirapan yung mga taong bayan. Sana naman po, babaan nyo na yung presyo. Nako. Ibaba nyo na po, parang awa nyo na. Mag-subsidize kayo sa presyo ng gasolina para naman makita namin yung sinseridad nyo, yung mga Pilipino. Parang wala kayong pakialam. Gawin nating milking cow yung mga Pilipino, ganun ba? Nagtatanong lang po tayo, ganun ba yung tingin nyo sa amin, katasan? Na kung may problema yung bayan, tataasan nyo yung mga basic commodities, yung kuryente, kung ano-ano pa. Kaya maraming nagmumura na mga vlogger or mga regular na tao na nagbablog na lang pa. dahil siguro sa galit na mga kababayan, mga politika. Kailan kaya ito matitigil? Sabi ng iba ay mag-rally na tayo, sugurin na natin. Pero mahirap po yung ganon kasi mangyayari lang po yun kung lahat tayo mga Pilipino magkakaisa. Pero alam naman natin, hindi tayo nagkakaisa sa ganon, nakakatamad. Hihintayin pa natin yung iba, maghihintayan tayo. Pero, anong ibig mo sabihin? Wala na lang? Hindi natin alam kasi karamihan din sa nananawagan ng people power. Minsan ay gigipitin din sila kaya hindi na lang tayo manawagan. Kasi kung tutuusin, pwede natin gawin yun. It is one of the guarantee of the Constitution na nakasulat sa preamble, di ba? First line and last line of preamble. We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this Constitution. Yung nangingibabaw talaga dyan sa ginawa nating fundamental law of the land is the Filipino people. That's why, kung gusto nilang mag-people power, ginagarantiya yan ng preamble. Because they are the one who promulgated the Constitution. Diba? Na nandoon yung freedom of expression and of the press, bibigyan mo sila ng karapatan na madinig yung kanilang mga hinaing, di ba? To hear the grievances, the redress of grievances sa the government. Ako, mga kapolitika, napakahirap ng sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Manalangin po tayong lahat doon sa isang, kung hindi man po kayo, iba-iba man po yung relihiyon natin, yung totoong Diyos po tawagin natin. Yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, tawagin po natin na tulungan po tayo na mga Pilipino at yung bansang Pilipinas na bumalik na po yung kaunlaran at saka yung mawala na po yung pagpapahirap. Sana naman po ay, kasi di ba sa Bible ay darating talagang araw na pahirap na ng pahirap. Sana man hindi pa ito. Politika. Napakahirap ng panahon natin ngayon. Kaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! Hindi!
Hindi! Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulog mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya, nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya, samantalang si Marcoleta plunder agad? Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Mawalang galang na po sa speaker natin. Si ano yata ito? Isa sa ministro. So, yung nakikita natin dyan, mga kapolitika, yung emosyon ng taong bayan, no, na mga miyembro ng INC mostly. Pero siguro meron din dyan hindi miyembro yung nakikiisa. No? Mga kapolitika. Yung mandarambong bongbong. Nako. Baka
ano yun, ha? Parang inaano talaga nila, parang nadadala talaga sila sa emosyon. Ako, mga politika. Hindi natin sinasabi na yun, ano, nako. Kaya, ano lang, nagre-react lang tayo dito, mga politika. Pero, sinasabi kasi ng mga dito, yung mga talagang panic dito sa ano na to, grupo na to, na galit yung taong bayan. At saka makikita naman natin siguro, kung magsusurvey man, ay mas maraming mga Pilipino yung hindi nagugustuhan yung nangyayari sa ating bayan. No? Ewan ko kung paano nila ito susolusyonan na the remaining uh, time of the administration of President Marcos is more or less 2 years na lang. Pero hindi natin alam na nagkakaroon ng mga pagsisiwalat na malala na yung ekonomiya at meron namang panig ng nasa pamahalaan na okay pa daw yung ekonomiya. Politika ha? Ang masasabi lang natin, hindi po nararamdaman ng mga Pilipino na okay. Kasi kung okay yung ekonomiya, masaya sana yung mga tao. Napakahirap po eh. Nag-aagawan po yung mga tao, walang mautangan, mga politika. Sino kayang mga Pilipino pa ngayon ang masaya? Siguro yung mga talagang nasa higher echelons of the society, yung mga nakatanggap ng mali-malitang pera, no? Sino ba yan? Reaction Page Politika. Di iwan natin, no? Di ba yung mga ano daw yan, mga contractor? Yun yung sabi ni Jesus Crispin, no? Yung ombudsman, Jesus Crispin Remulla, na mga contractor or, no? Ano kaya yung ano nila, no, habang nagpapasasa sila sa yaman ng bayan sa pinaghirapan ng mga mahihirap na Pilipino, habang nakahiga sila sa pera, ano kayang iniisip nila? Wala na tayong gagawin habang buhay, pwede na tayong mag-pitix lang, sana all. Wala na tayong mga kababayan. Hindi po ako mananawagan ng people power. Bahala na po kayo doon. Well, sama-sama tayo sa kampungan. Magdusa tayong lahat. At siguro, kapag hindi na natin kaya, saka natin maisip. Sugod. Balik na tayo. Stop na daw na ako. Amin! Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Remulla? Bakit? Sabi ng ibang DDS, obvious ba? No? Pero hindi naman. Ombudsman is an independent body daw. No? Pero sabi ng mga DDS, obvious ba? Yan ay DILG, former secretary. Ano yan eh? Yan ay alter ego dati ng president. Tapos, yung ombudsman is another arm or a constitutional independent body, a prosecutorial body of the Sandigan Bayan. So, obvious ba? Hindi naman reaction page politika. Well, tayo nagtatanong kung obvious na umapanig ito sa ano, pero di ba ang ombudsman, ang pinoproteksyonan niyan ay mga tao dapat. Kasi ang kinakasuhan dyan ay mga may katungkulan sa pamahalaan. Sila yung
prosecute. Diba? Yun yung kaya nga, nasasubject si Senator Marcoleta kasi siya ay nagtatrabaho sa pamahalaan. At lang siguro kung kasi ang tinatarget ay puros mga nasa oposisyon na nagsisiwalat daw. Yun yung nila. Yun yung claim ng mga DDS o iba pang mga grupo na inuubos talaga ng ombudsman yung mga senador. And ang target, isa rin sa target dyan ay yung impeachment. Diba? So, ano kaya? Well, sa lang tayo, antabay lang tayo. Yun lang naman ang magagawa natin, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Creativity is unpredictable. Sometimes sparks fly at the studio, and sometimes Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigan bayan upang takutin, upang patahimikin, upang puksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! 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 Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, isa pa rin nagkakampi-kampi upang gibitin ang mga naglalantad ng katotohanan, saan tayo pupulutin na mga mamamayan? Hindi po ba halatang halata? Halatang halata na ang ombudsman, ang sandigan bayan, at ang ilang mga mambabata
batas. Nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon! Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan! Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sikilin ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong uli, bakit si Marcoleta? I always say you can't manage what you can't see. Monday.com shows you the full picture like that. Missile defense system, golden... May karugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Eh sila ang mandarambong! Kaya si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang ang mga kurakot ang dapat kasuhan! Ang mandarambong ang dapat ikulong! Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan nating lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya at hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba, ang buong sambayanan ang magiging biktima. Kaya, ulitin natin, kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan. Sa pamamagitan po ng pananakot nila at ng kanilang pandaraya. Mga kaibigan, mga mahal po naming kababayang nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na handang maningkit sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!
administrasyon. Sorry. Yung mga nagra-rally daw, kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sangayon sa batas. Kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ng kalye ang mga kababayan natin sapagat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, bakit selective justice? Sus Mariosep. Selective justice sapagkat ang inuusig nyo lamang ay ang mga kritiko ninyo, yung mga naglalabas ng korupsyon, siya ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi nyo maintindihan? Napaka-tangier nyo naman. Pangulong Marcos Jr., biro mo, kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ang kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay salat sa yaman, salat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Tatapusin ko, maikli lang, sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, Salus populi est suprema lex. Ang sinasabi sa wikang Pilipino, ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. At kung inihingi ng taong bayan ng pamahalaang iniluklok ng mga kababayan natin, ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan. Yan ang pinakamataas na batas. Sila po ay inihalal natin. Sangayon sa saligang batas, isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamahalaan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan? Sila ba ay lumalawag sa batas? Hanggang ngayon hindi nila alam yon. Pakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala akong natutuhan ko sa UP College of Law. Alam niyo kung ano? Sa wikang dayuhan ang sabi ganito, for whom the gods wish to destroy, they first make mad. Ang mga tao
ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ibaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan ng kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana ay ibabaon na sila. Biro nyo slogan natin, we are one. Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama sa ating lahat. Anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sapagkat itong kapatiran na ito ang nagpakita ng pagkakaisa. Yan ang panawagan nila mulat sa pool. Magkaisa tayo. Hindi po pwede magkawatak-watak tayo. Subalit, pag ang mga nasa kapangyarihan inilagay natin sa kanilang mga posisyon, ay ayaw makipagkaisa, anong gagawin natin? Hindi lang ibaon, ililibing natin. Kaya nananawagan po tayo sa mga nasa kapangyarihan ngayon. Akala niyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga kinaluluklukan. But let me tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw nyo! Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo! Nabibilang na ang araw ng paglabag nyo sa batas! Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong nyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Kaya, manalangin po tayo. Sana magbago pa sila. Sana magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kalooban. Sapagkat pag hindi, maniwala kayo't hindi matatapos ang buwan na ito. Matatahimik na tayong lahat sapagkat sila'y mananahimik na. Ulitin naman natin. Isa ang bansa. Isang kabayanihan. We are one. Siguro naalaman niyo na rin po na nag-anunsyo na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na matapos ng 3 araw, 2 araw sa EDSA na wala lang din nangyari, no? At ang sinasabi, nagkaroon lang ng usapan at ang nakuha na ng Iglesia ng Cristo ang kanilang gusto ay wala na, balik na sa normal. Hindi naman po. Okay? Ang tingin ko, nakamit natin ang ating hindi na mapapaliwala ng administration ang kahilingan ng taong bayan para sa katarungan at para sa katotohanan. Totoo po, gaya ninyo, umasa ako na baka ito na katapusan ng Marcos. Parang EDSA noong 1986. Pero, na sa liderato ng mga bangag, no?
Ewan ko po kung anong plano ng Diyos para sa ating bayan, pero meron naman pong plano yan. At ang pangako naman niya ay hindi niya tayo pababayaan. So ang tingin ko, yung pagtitipon na ginawa natin kung saan hindi lang naman Iglesia ni Cristo ang pumunta sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio, kasama rin lahat ng sambayanan na sawang-sawa na sa korupsyon ng kultura ng korupsyon na umiiral ngayon sa ating bansa. So anong aasahan natin? Well, aasahan natin na siguro naman ngayon meron na aktual na mga kasong maisasampa sa mga dapat managot sa flood control scam. Siguro naman ngayon, ang Senado hindi nahaharangin ang katotohanan at palalabasin na ang katotohanan kung sino talaga ang mastermind sa kakurakutan sa flood control scam. Dahil sa tingin ko po, talaga naman pong paminsan-minsan, mananalo sila, pero sa akin, yung pinakita nating galit, wala nang balikan yan. Yung pinakita nating kagustuhan na makabangon na sa kahirapan, sa pamamagitan ng paggamit ng kabadang bayan para sa para sa mga benepisyo ng mga kababayan natin, yan po ay nadingkin. Hindi po nasayang ang ating pagkakaisa. Dahil sa ating muling pagkakaisa, napatunayan